Ang pelikula ay nagsisimula sa isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad na nagngangalang Andreas Ramskill sa isang underground train station. Napansin niya ang isang magkasintahan sa di kalayuan na naglalambingan at gumagawa ng kakaibang tunog. Ang halik ay hindi mukhang romantiko. Sa halip, ito'y kakaiba at mapuwersa. Matapos silang pagmaste ng matagal, nagpasya si Andreas na hindi na niya kayang tiisin ang miserable niyang buhay at tumalon siya sa riles ng tren. Sa sumunod na eksena, makikita ang isang abandonadong gasolinahan sa gitna ng disyerto kung saan may isang matandang lalaki na nagkakabit ng welcome sign. Ilang sandali pa, dumating ang isang boss, na si Andreas lamang ang pasahero. Sa hindi inaasahang pagkakataon, buhay pa rin siya at wala siyang ideya kung paano siya napunta roon. Inihatid siya ng boss sa gasolinahan, kung saan sinalubong siya ng matandang lalaki, na sinabing matagal na siyang hinihintay. Inalis ng matanda ang welcome sign at inalok si Andreas na ihatid siya sa kanyang bagong tahanan. Bagamat naguguluhan, sumakay si Andreas sa kotse at umalis sila. Pagkatapos, dumating sila sa isang modernong lungsod na mukhang payapa pero, sa parehong oras, walang sigla. Iniwan siya ng matanda sa kanyang apartment at binigyan siya ng mga susi. Sinabi rin ito sa kanya ang tungkol sa kanyang bagong trabaho bilang accountant, na sinasabing ito'y isang napakagandang kumpanya. Pagdating sa kanyang tirahan, napansin ni Andreas na ito'y kumpleto sa kasangkapan at may kaunting damit para sa kanya. Nang tumingin siya sa salamin, nagulat siya sa magaspang niyang anyo kaya't nagpasya siyang mag-ahid. Kinabukasan, nagsuot ng suit si Andreas at nagpunta sa kanyang unang araw sa trabaho. Doon, sinalubong siya ng kanyang boss, na ipinakilala siya sa ilan sa kanyang mga katrabaho. Ang atmosfera sa opisina ay positibo, at ang lahat ay mukhang napakabait. Dinala siya ng boss niya sa kanyang opisina at binigyan pa siya ng bahagi ng kanyang sweldo ng maaga. Sa kabila nito, pakiramdam ni Andreas ay walang laman at walang sigla sa hindi malamang dahilan. Dahil hindi malinaw ang kanyang gagawin, nagsimula siyang mag-transcribe ng ilang mga dokumento sa kanyang computer para maubos ang oras. Sa tanghali, lumabas si Andreas para sa kanyang lunch break. Umupo siya sa isang bench malapit sa kanyang opisina at kumain. Matapos kumain, bumalik siya sa opisina ngunit may nasaksihan siyang nakakatakot sa daan. Isang lalaki ang tumalon mula sa gusali at nasabit sa bakal na bakod. Ang kanyang mga laman loob ay nagkalat sa lupa, na lumikha ng nakakakilabot na tanawin. Gayunpaman, ang mga tao sa paligid ay hindi mukhang apektado, na para bang ito'y isang normal na bagay. Ang mga tagalinis ay pilit na inaalis ang katawan nang walang masyadong malasakit. Hindi na kayang tiisin ni Andreas ang tanawin at nagpunta siya sa kanyang opisina. Nang sumilip siya sa bintana, napansin niyang naalis na ang katawan at nalinis na ang lugar na parang walang nangyari. Kinagabihan, pumunta si Andreas sa isang bar para maglasing. Ngunit kahit marami na siyang nainom, hindi niya naramdaman ang epekto ng alkohol. Nagpunta siya sa banyo at nagreklamo. Sinasabing ang alkohol doon ay parang hinaluan ng tubig. Isang lalaki ang sumagot sa kanya at sinabing malamang hindi ito totoo. Bigla, isang lalaki na nagngangalang Hugo ang nagsalita mula sa loob ng cubicle. Sumang-ayon ito kay Andreas at sinabing lahat ng bagay doon ay parang walang lasa, mula sa pagkain hanggang sa init ng mga kababaihan. Pagkatapos, sinundan ni Andreas si Hugo palabas ng bar at napunta sila sa harap ng isang basement. Narinig niya ang magagandang musika mula sa loob ngunit hindi siya naglakas loob na lumapit sa pinagmulan at umalis. Kinabukasan, habang naggugupit si Andreas ng papel sa kanyang opisina, bigla siyang naging mausisa at sinadyang putulin ang kanyang daliri. Napasigaw siya sa sakit, na nakakuha ng atensyon ng kanyang mga katrabaho. Ngunit nakakagulat, hindi sila mukhang nag-aalala at tinanong lamang kung bakit siya nakaupo sa sahig. Sinabi ni Andreas na huwag siyang hawakan, ngunit nawalan siya ng malay dahil sa pagkawala ng dugo. Pagkagising niya, natagpuan niya ang sarili sa likod ng isang kotse na may benda ang kanyang kamay. Kasama ang mga tagalinis ng lungsod, dinala siya ng mga ito pauwi, ngunit hindi sila nagsalita ni isang salita. Nang makarating sa kanyang bahay, nagpasalamat si Andreas, ngunit hindi siya sinagot ng mga tagalinis at agad na umalis. Kinalaunan, pumunta si Andreas sa banyo at tinanggal ang benda sa kanyang kamay. Sa kanyang pagkagulat, natuklasan niya na ang naputol niyang daliri ay lubusang tumubo muli ng walang bakas o peklat. Ang mga kakaibang pangyayaring ito ay lubhang nagdulot sa kanya ng takot, kaya't hindi siya nakatulog ng gabing yun. Kinabukasan, bumalik si Andreas sa gasolinahan, kung saan ang matandang lalaki ay nagkakabit muli ng isang welcome sign. Dumating ang isang boss, at may isang lalaki na bumaba at sinalubong ng matanda. Nang paalis na ang boss, nagpasya si Andreas na sundan ito upang malaman kung saan ito pupunta. Ngunit bigla na lamang nawala ang boss makalipas ang ilang segundo, na lalong nagpagulo sa isip niya. Sa susunod na eksena, bumalik si Andreas sa opisina, kung saan hinihintay siya ng kanyang boss. Tinanong ng boss kung maayos na siyang nakakapanibago sa opisina at kung kailangan niya ng bagong upuan o computer. Sinabi ni Andreas na maayos lang siya, at sinabi ng boss na maaari siyang magtagal sa lunch break kung gusto niya. Pumunta si Andreas sa cafeteria ng opisina at kumain ng tanghalian kasama ang kanyang mga katrabaho sa unang pagkakataon. Naging maayos ang pakikitungo niya sa kanila, at ang isa pa nga ay nag-imbita sa kanya sa isang dinner party mamaya. Sa gabi, dumating siya sa party at nakipag-bonding sa ibang mga bisita. Nakilala rin niya si Anne,
isang interior designer na maganda at kaakit-akit. Nakipag-usap siya kay Ann at tinanong kung gusto niyang lumabas minsan. Agad itong pumayag, na parang matagal na niyang hinihintay. Inihatid ni Andreas si Ann pauwi pagkatapos ng party, at nagkaroon sila ng isang gabi ng pagmamahalan. Pagkatapos ng gabing yon, unti-unting bumuti ang buhay ni Andreas at nagsimulang maging mas masaya. Nag-alaga siya ng halaman sa opisina at bumili ng isang mamahaling sasakyan. Ang relasyon niya kay Ann ay lalong naging malapit, at tinulungan niya itong i-renovate ang bago niyang bahay. Nang matapos ang renovation, nagpasya silang magsama sa iisang bahay. Gayunpaman, makalipas ang ilang panahon, nagsimulang magsawa si Andreas sa ganitong routine. Nagkaroon ng mga problema sa relasyon nila ni Ann. Napagtanto niyang wala siyang nararamdaman para sa kanya, at kahit sa kanilang pagmamahalan, ito'y walang passion. Isang gabi, nang hindi siya makatulog, bumangon siya at nagpasya na uminom ng kape. Ngunit gaya ng dati, wala itong lasa. Ilang sandali pa, lumapit si Ann at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa gitna ng gabi. Sinimulan niyang ikwento ang isang bangungot na napanaginipan niya, ngunit bigla siyang pinutol ni Ann. Sinasabing hindi siya interesado sa kwento nito. Makalipas ang ilang araw, nakaramdam si Andreas ng interes sa isa niyang katrabaho na si Ingeborg. Siya ay masayahin at mainit ang personalidad, salungat sa malamig na ugali ng kanyang kasintahan. Isang araw, naglakas loob siyang imbitahan si Ingeborg na lumabas, at sa kanyang gulat, pumayag ito. Labis itong ikinatuwa ni Andreas at agad niyang tinawagan si Ann upang sabihing mal-elate siya ng uwi. Sa gabi, nanood ang dalawa ng isang pelikula na naging malungkot ang kwento. Napaluha si Andreas, ngunit si Ingeborg ay nanatiling walang reaksyon at ipinatong lamang ang kanyang ulo sa balikat ni Andreas. Nang ihatid niya ito pauwi, tinanong niya si Ingeborg kung masama ba ang pakiramdam nito na siya'y nakatira kasama ang ibang babae. Sinabi ni Ingeborg na wala siyang pakialam, at naghalikan sila sa pintuan ng bahay nito. Sa mga sumunod na araw, palihim na nagde-date ang dalawa, at tila labis na nahulog ang loob ni Andreas kay Ingeborg. Sa kalaunan, nagsawa na si Andreas sa pakikisama kay Ann at nagpasya siyang sumama na lamang sa bagong minamahal. Isang gabi, nilapitan niya si Ann at hiniling na tapusin na ang kanilang relasyon. Inamin niyang may iba siyang minamahal na kasamahan sa trabaho. Sa kanyang pagkagulat, walang pakialam si Ann at sinabing umalis na lang siya pagkatapos ng linggo dahil may bisita sila sa gabing iyon. Pagkatapos nito, nagmamadaling pumunta si Andreas sa bahay ni Ingeborg sa kalagitnaan ng gabi dala ang mga bulaklak. Dinala niya ito sa isang magarang restoran at sinurpresa ng hapunan. Habang kumakain, inihayag niya na nakipaghiwalay na siya kay Ann at iminungkahi na maaari na silang magsama. Ngunit hindi mukhang masaya si Ingeborg at sinabing hindi niya dapat ginawa yon. Inamin niyang hindi niya itinuring na seryoso ang kanilang relasyon at ibinunyag na nakikipagkita rin siya sa iba pang mga lalaki. Pagkarinig nito, labis na naduraj ang damdamin ni Andreas. Ngunit nagkunwari siyang okay lang siya. Sinabi niyang hindi niya iniinda dahil niloloko rin naman niya ang kanyang kasintahan. Pagkatapos, hiniling niya kay Ingeborg na tigilan na ang pakikipagkita sa iba pang lalaki simula ngayon. Nag-alangan si Ingeborg sa simula ngunit sa huli pumayag. Hindi dahil mahal niya si Andreas, kundi dahil masyadong maliit ang kanyang apartment at kailangan niya ng mas malaking espasyo. Lubos itong ikinadismaya ni Andreas kaya't iniwan niya ang restoran nang hindi tinatapos ang kanyang pagkain. Matapos nito, pumunta si Andreas sa estasyon ng tren, kung saan napansin niya ang dalawang magkasintahang naghahalikan ng kakaiba. Pareho itong eksena at lokasyon na nakita natin sa simula ng pelikula. Sa sobrang pagod sa kanyang buhay, tumalon siya sa riles ng tren upang wakasan ito. Ngunit may kakaibang nangyari, kahit ilang tren ang dumaan sa kanya, hindi siya namatay. Sa kabila ng pagkapitpit ng kanyang katawan at pagkabali ng mga buto, himala siyang gumaling muli. Pagkalipas ng ilang oras, bumangon si Andreas at sinundan ng ilaw sa dulo ng tunnel. Paika-ika siyang naglakad pabalik sa lungsod, kung saan natagpuan siya ng mga tagalinis. Dinala nila siya sa kanilang sasakyan at inihatid pauwi. Nang makita siya ni Ann, hindi siya nagulat o nag-alala sa kondisyon nito at sa halip ay tinanong kung libre ba siya para mag-go-karting sa katapusan ng linggo. Wala nang ibang magawa si Andreas kundi tanggapin ang imbitasyon at magpasakop sa kanyang walang laman na buhay. Isang gabi, habang pauwi si Andreas, napadpad siyang muli sa basement ni Hugo at narinig ang musika. Dahil na curious, kumatok siya sa pinto at humiling ng usapan. Sa una, natakot si Hugo na papasukin siya. Ngunit matapos ang kaunting pag-uusap, pumayag din ito. Napansin ni Andreas na ang basement ay puno ng mga ilaw at may isang painting na tumatakip sa maliit na butas kung saan nagmumula ang musika. Sumilip siya at nakita ang isang buwan sa kabilang panig. Nalubos niyang ikinatuwa. Kinabukasan, sa trabaho, patuloy na iniisip ni Andreas ang nakita niya noong nakaraang gabi. Napansin ng kanyang boss na tila wala siya sa sarili at tinanong kung ano ang iniisip niya. Inamin ni Andreas na namimiss niya ang lasa ng mainit na tsokolate at ang tunog ng mga batang naglalaro. Nagtaka ang kanyang boss ngunit hindi na nagsalita pa at umalis na lamang. Sa gabi, bumalik si Andreas sa basement at nagsimulang maghukay sa tunnel gamit ang electric drill. Pinagalitan siya ni Hugo dahil nakakaakit ito ng atensyon at inutusan siyang umalis. Ngunit bigla na lang may sumangga na masarap na amoy mula sa butas. Dahil dito, na-excite din si Hugo at sinimulan niyang tulungan si Andreas sa paghuhukay. Kinabukasan,
Bumalik si Andreas sa opisina at nadiskubreng pinalitan na siya ng isang lalaki na kahawig niya. Tinanong niya kung bakit siya tinanggal. Ngunit ipinaliwanag ng kanyang boss na pagkakataon nito para maghanap siya ng trabahong magbibigay inspirasyon sa kanya. Sa puntong ito, parang wala na ring pakialam si Andreas at bumalik na lang siya sa bahay ni Hugo para magtrabaho sa tunnel. Magkasama nilang nagawang mas malaki ang butas, kung saan nagmumula ang musika at masasarap na amoy. Napansin ito ng ibang tao sa kapitbahayan at kumatok sa kanilang pinto. Nakiusap ang mga ito na makita ang kanilang ginagawa at nangakong hindi sila isusumbong. Ngunit pinalaya sila ng dalawang lalaki. Sinasabing nag-aayos lamang sila ng tugs. Di nagtagal, nagsimulang gumapang si Andreas papunta sa kabilang panig ng tunnel at halos maabot ang dulo nito. Doon, nakita niya ang isang totoong mundo na may makukulay na bahay at narinig ang mga batang naglalaro sa background. Naabot ng kanyang kamay ang loob ng bahay, kung saan nakuha niya ang isang piraso ng cake na nakalagay sa kusina. Ngunit biglang dumating ang mga tagalinis at hinayla siya pabalik sa pamamagitan ng kanyang binti. Gayunpaman, hawak pa rin ni Andreas ang cake na kanyang kinain agad-agad. Napagtanto niyang iyon ang pinakamasarap na bagay na natikman niya sa buong buhay niya. Pagkatapos nito, agad na hinuli ang dalawang lalaki ng mga tagalinis. Si Hugo ay pinalaya agad dahil wala naman siyang malaking banta. Ngunit si Andreas ay nanatiling matatag at hindi humingi ng awa. Habang nakaupo si Andreas sa sasakyan, dumating ang isang opisyal at ipinaliwanag na ang lahat ng tao sa lungsod ay masaya at nais nilang panatilihin ito. Sinabi rin niyang ipinagmamalaki nila ang kanilang mga nagawa at hiniling kay Andreas na itigil ang kanyang kaguluhan. Ngunit nanatiling tahimik si Andreas. Malinaw na hindi siya susuko sa kanila. Matapos ang ilang diskusyon, napagdesisyonan ng mga lider ng lungsod na ipadala si Andreas sa ibang lugar. Dinala siya muli sa gasolinahan, kung saan sinalubong siya ng matandang lalaki. Siya ay inilock sa trunk ng sasakyan at dinala sa malayo. Sa gitna ng biyahe, nagpumiglas at nagpakawala si Andreas. Ngunit sa huli ay nawalan siya ng malay. Samantala, sa bahay ni Hugo, isinarado ng mga tagalinis ang butas sa pader. Balik sa lungsod, makikita na parehong si Anne at Ingeborg ay nakahanap na ng mga bagong kasintahan at masayang namumuhay. Samantala, dumating si Andreas sa kanyang destinasyon. Nang mabuksan niya ang trunk at makalabas, laking gulat niya nang makita ang sarili sa isang nagyayelong disyerto na walang anumang senyales ng sibilisasyon. Umalis ang boss. Iniwan siyang nag-iisa upang magdusa sa gitna ng desoladong lugar na yun magpakailanman.